Good. Kanta pa sa patsadang pamilya, patsada yun, double. You know what, this morning, as we have this day, I'm thanking God for His blessing on us. Some of the things that you have seen around us are things that we daily see in our lives. But do you know that there are so many things around the world that I've never seen? I'll show you one. Di kaayo na sa klaro. Pringon niya din na 1 million Muslims in Iran turned to Christ as 50,000 mosques closed. I don't know how true. Di ko kabalo ko isakto dili. Pero mga igsoon sa Ginoo, nagapakita sa ato sa usa ka pagbalin sa kalibutan. You know what? As we go on, let us always remember that God is always in control of the world. Let's always remember that He is the one putting His name in us, that we can go on serving the Lord. So this morning, the first question that is going to be answered is this: what happens when no one would obey God's command to go and preach the gospel? Nabi may tabo kung wala yung tao nga motuo, o nga mga Kristohanon magtinapulan, o dili magtuo sa gisugo sa Ginoo sa pagdala sa pulong niya para sa uban. And then, can people be saved even though no one preaches? Kana siya may sa Ginoo kay balamon sa lisod, pero pwede. Lisod, pero pwede. And then, can God make people obey though they don't want to obey? Pwede ba pugson sa Ginoo ang mga tao nga mag-obey sa iya bisan gusto magtuo? Ang pangutana matubag na kaw sa atong nga sermon. And so let us bow please our heads and we're going to ask God for His blessing upon us. Amahan na mo kalangit nun, salamat sa mga kaayo Ginoo kanamo. Salamat Ginoo nga nahibaw-an namo Ginoo nga ikaw among Dios nga buhi. Dios na mga gamhanan nga nagtag-iya sa mga kinabuhi. Ginoo salamat gyud nahibaw-an namo Ginoo nga ikaw lamang Ginoo nakahibalo sa amo Ginoo nga mga mahimo sa amo mga kinabuhi. Ikaw lamang Ginoo makahimo sa mga dagko nga butang na dili namo kaya Ginoo himuon. Pero Ginoo nag-ampo kami ikaw maghimo Ginoo kanamo sa imong pulong, sa imo Ginoo kadako, sa imong mahimo sa amo o Dios. Ug tabangi kami Ginoo magsali Ginoo kanimo. O Lord, ako nag-ampo ka nga buntag. Nga ikaw magtabang Ginoo sa paglantaw namo sa kalibutan, paglantaw namo sa among syudad, paglantaw namo sa among kagalingon o Dios para makita namo kung unsa ikaw sa mga kinabuhi. Ginoo salamat gyud o kami nag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Now, examples of this are this. If you remember, 2 Samuel 11 nagasulti, David is in Jerusalem. His army is on the battlefield. While there in Jerusalem, he saw Bathsheba bathing and summons her. After the encounter, Bathsheba becomes pregnant. David calls Uriah back from battle, hoping he will sleep with his wife and believe the child is his. And then Uriah refused to come home while his fellow soldiers are in battle. David instructs Joab to place Uriah at the front lines of the fierce fighting leading to Uriah's death. This act of betrayal highlights David's moral decline during this period. Mga igsoon sa Ginoo, kani siya nga butang nga atong makita dinhi, mauning usa ka mga tao sa Ginoo nga tawag niya a man after God's heart. Ang tao nga parehas kasing-kasing sa Dios, pero naghimog sala. Naghimog paglapas sa gusto sa Ginoo nga himuon niya. And so we have here David. Ingon sa pulong sa Ginoo, he did something that nobody knows except him and the lady, Uriah, Bathsheba. But what they did was they produced a baby. And Bathsheba became pregnant. Ingon sa pulong sa Ginoo, gitabunan po niya. From pulong sa Diyos nagsulti, nga si Uriah, ang iyang bantog nga manug-away, iya gipapatay. And so, you have here a different kind of looking to this. Now, another one is this. Numbers 21 to 13, the Israelites were complaining about the lack of water. God instructed Moses to speak to a rock to bring forth water. Instead, Moses struck the rock twice. In anger, this act of disobedience led to God's decision to bar Moses from entering the promised land as a consequence for misinterpreting him and acting out his pride. Mga igsoon sa Ginoo, Moses. Remember Moses, the best leader of Israel. He led Israelites from Egypt. He gave his life doing that. But one day God said to him, Moses,
You tell the rock to give water. Ang gimo ni Moses, hapak niya, boom, kadwa, boom. Ang tubig nagawa sa bato, pero sa Biblia, si Moses, nagsultan Diyos sa iya, Moses, dili ka pwede nga magsalud sa promised land. Mga igsoon sa Ginoo, it was a fierce thing to do. Right? He led a lot of people. He was loved by people of Israel. But you know what God said? You are not going to enter into Israel. Third, Balaam is a significant figure in this Bible passage. And then he was a Gentile. Balaam was not a Jew. He is depicted as a diviner or a prophet from Pethor, who was summoned by King Balak, the king of Moab, to curse the Israelites as they approached the promised land. Instead of cursing them, Balaam ended up blessing Israel as God intervened and put his word into his mouth. Si Balaam, usa ka Gentile. Gibayaran sa usa ka hari siya nga, i-curse ni mong Israel. I-curse ni mong Israel. Samtang wapas na kaso sa promised land. But God said, no, Balaam, you shall never curse my people. You are going to bless them. And you know what happened? Instead of a curse, it was a blessing. Number 4, Abram, later known as Abraham, is figured in the book of Genesis. God commanded Abram to leave his homeland and promises to make him a great country or nation. Abram obeys and departs at the age of 75. In Genesis 15, God established a covenant with Abram, promising him numerous descendants despite his initial childlessness. Mga igsoon sa Ginoo, nakabantay mo sa akong gisulti sa inyo. Kani si Abram, makita natin sa Genesis 12. Si Moses, Exodus 3. Si David, nasa uban nga pahina. Unya, makita nato nga sila din, mga tao nga nag-una sa ato sa unang panahon. Unya kani si Abram, ingon ng Biblia, siya ang pinakauna nga tao nga ang Diyos nagsulti sa iya, nga hawa ka din ha. Dadong ta ka sa akong gisaad para sa inyo. Himuon ta ka nga nasunod ako. Unya, mahimo ka nga panalangin para sa uban. So may iso sa Ginoo, ang makita nato is this. Nga si Abram, nakakita sa panalangin sa Ginoo siyang kinabuhi. E then nagsunod siya. Ang pangutanay nga ni, nga numan, nga sa Old Testament, watay makita nga mga grupo nga nagsulti, kami, mga anak po sa Diyos. Kami, nagsunod po sa Ginoo. You know what? Because as far as we can see, there is no direct obedience. Walay makita nato nga pagsunod sa kabuto sa Ginoo. No explicit example of winning others. No picture or image of Christ as told to others. The Israelites left others alone. Kabantay mo mga sa Ginoo? Kung sa itabo sa ila? Luoy baya? Ang mga Hudiyo, ipasag na nila ang uban ng mga tao. But have a look on this one. Next. But God made room for the Gentiles. Ang mga Hudiyo nga gisugo sa Ginoo, gipasag na nila ang mga Gentiles. But God made room for the Gentiles. Gipasag na nila ang mga Hudiyo nga di makasulod sa ila. Pero ang Ginoo nagbutang sa lugar asa mga Hudiyo makasulod. Next message, I'm going to do that for you. I'm going to tell you where. Pero mga igsoon sa Ginoo, makita nato na sa pulong sa Dios nga mga hintil gihagamit sa Ginoo sa iyang gingarian. And so, no disobedience can hinder the fulfillment of His will. Walay dili pagtuman sa kasuguan sa Dios nga magapugong sa kabubuton sa Ginoo sa pagkahimo. Wala. Bisag unsa panghimong-himoon, bisag di ka pamutuman, mahuman ra gyapon ang kabubuton sa Ginoo sa ato. And so, this morning, look at Jonah chapter 1. Ingon niya, now the word of the Lord came unto Jonah, the son of Amittai, saying, arise, go to Nineveh, the great city, and cry against it, for their wickedness is come up before me. But Jonah rose up to flee from the presence of the Lord. And he went to Joppa and found a ship going to Tarshish. And he paid fare thereof and went down into it to go with them to Tarshish from the presence of the Lord. First thing is this. Even if you run away from the presence of God, you know what? You are not still stopping the will of God.
Excuse me. Mga igsoon sa Ginoo, kita nga mga Kristyanon usahay bitaw, dili usahay, permi kita makabasa pulong sa ino sa sugo niya, di ba? Every time you open a Bible, we can see there the command of God. Every time you open our Bible, we can see that God has commanded us to tell other people about Him. Every time we read the Bible, we see there that we should do something on that. And you know what? We don't do it. We don't care about it. We don't have any burden to do it. But you know what? You can never stop the will of God. Dumdumo natin magsuon sa Ginoo. Gabi sa kung saan pa natin napadita magtuman, di nato mapunggan ang kaubuto sa Ginoo sa tumang kinabuhi. Nga makita nato ang kaubuto niya nga nagapadayon sa pag-alagad sa iya. And so, what happened here was this. Jonah, the son of Amittai, gisultihan sa Diyos. Wala ko kabalo kung nagdamgo siya o nakita niya. Pero nag-ibawan ako nga, pagkakita niya sa natok sa Diyos, hibawan niya nga Diyos yun to. Hibawan niya gisugo gid siya. Hibawan niya asa sa paingon. Ikaw sa Biblia, gisugo siya sa Diyos nga mag-adto sa Nineveh. Now, what is the city of Nineveh? Is it a city where it's a good for the Jews to go? No, dili. Ang Nineveh, usa sa mga kontra sa mga Hudiyo nga atuan. Usa sa mga lugar nga digis na mo ato. Kaya ang Nineveh, lugar nga asa ang mga Hudiyo, ilang ipangpatay. Ilang ipasipalahan. Ilang ginimo ng dautan. So mga Hudiyo, dili gusto mo dito. Gisugo sa Diyos si Jonah. Jonah, mato ka sa Nineveh and you are going to preach the gospel there. Ingon ni Jonah siyang huna-huna siguro, Ginoo, nganong sa tanan nga lugar sa kalibutan, nganong Nineveh magdimisugo sa ako? Suguan lang kami sa ubang nga lugar. Suguan lang kami. Kanang lugar nga wala nag-aging na kontra namo. Suguan lang ko mga dito. Sugot ko. Pero Nineveh, never. Never. Di ko kumato dito. Di ko magtuman. So mga iso sa Ginoo, si Jonah, maybe has a legal or maybe has an emotional reason not to go to Nineveh. Pero mga iso sa Ginoo, ingani, ang ato mga kasing-kasing usay nagasulti sa ato, ayaw himuah, ayaw sulti ay gisulti sa iyong pulong sa Diyos, ay sa gimbitaha, ay atwi. Pero mga iso sa Ginoo, imong kasing-kasing, dili mo tugot, pero ang Diyos mo tugot niya na, mag-unsaman ka. Mag-unsaman ta. Ang atong kasing-kasing gapugong sa ato, pero ang Diyos nagsulti, atwi, sulti, ihatag sa iya. Unsaon mo nato na, ang mahimo ato mga iso sa Ginoo, ampuan nato sa Ginoo, tabangi ko. Nga akong biases, akong prejudices, ang akong pagkakontra sa iya, mawala o niya mag-ato ko dito. And so, Jonah tried to flee. But you know what? Running away from the presence of the Lord will never stop the will of God. Now, this one here, a little bit smaller there. Then said they unto him, Tell us, we pray thee, for whose cause this evil is upon us? What is thine occupation, and whence comest thou? Why is this country, or what people art thou? And he said unto them, I am a Hebrew, and I fear the Lord, the God of heaven, which hath made sea and earth. Then were the men exceedingly afraid, and said unto him, Why hast thou done this? For the men knew that he fled from the presence of the Lord, because he had told them. Then said they unto him, What shall we do unto thee, that the sea may become unto us? For the sea wrought and was tempestuous. And he said unto them, Take me up, and cast me forth into the sea. So shall the sea become unto you. For I know that for my sake this great tempest upon you. Nevertheless, the men rowed harder to bring it to land, but they could not, for the sea wrought and was tempestuous against them. Therefore they cried unto the Lord and said, We beseech thee, O Lord, we beseech thee, let us not perish for this man's life, and lay not upon us his innocent blood. For thou, O Lord, hast done as it is pleased thee. So they took Jonah, cast him forth into the sea, and the sea ceased from her raging. And the men feared, and the Lord exceedingly offered a sacrifice to the Lord, and made vows. Mga igsoon sa Ginoo, ikaduha, attempts of dying or ending life so that no one can obey. Now, what happened to John was this. Niya Ginoo,
di ko mutuman. Mulakaw ko. Mulayas ko. Nagsakay sa barko. Now, what happened was this. When he took the boat, he bought the tickets. Siya nagbayad. Ibayaran niya. And he rowed the boat on the bottom. And he slept there. And according to what we know, the storm, a big storm came and tempest the whole sea. That the boat was just running after, not after its route, but after the winds of the sea. So mga Isus sa Ginoo, makita nato nga si Jonah, kapoy gid siguro, tulog siya. Tuwas silong sa barko, unya mga marinero nagasulti bang unsaon na to ni? Kaya nga tong barko ni malumos magini, mabungkag magini. But while they were doing that, the captain went down to the bottom of the vessel, and he saw Jonah sleeping, and so he woke him out. Wake up! Man, hey man! Pagmata na, mamatay ng tanan, tulog ka pagyapon. Ingon sa kapitan, pag-ampo, kay para maluwas ta. Asa man nagagikan? He was interviewed, and you know what? He said, I am a Hebrew, I am a man of God, and I am fleeing away from the will of God. That's why this came. Mga Igsoon sa Ginoo, sayo na kayo. Naibawaan niya nga ang kausa sa bagyo nga nag-abot sa ilang kinabuhi, dili tungod sa uban nga mga butang, pero tungod sa iya nga pagpalayo sa Ginoo. And so he said, I'm running away from God. The storm came. And so ingon sa mga tao sa iya, unsaon na to ni? Unsaon na to ni? And so Jonah said, what you can do is that you throw me out of the boat and throw me to the waters. And when I reach the waters, then everything will come down. Sa'yo na, di ba? Ilabay ko dyan sa tubig. Pag abutan ko sa tubig, kaning bagyo, mawala ni. Now, you know what? Nawala na butang sa Biblia, nga nung gisulti ni Jonah. But you know what happened? I am thinking that he will not go. I am thinking that he will attempt to die. Para sa iya, mas maayo pang mamatay kaysa maato sa Nineveh. Para sa iya, he is willing to die. He is willing to die than to go to Nineveh. But look, when he tried to do that, yung sa pulong sa Ginoo, first thing is that now the Lord had prepared a great fish to swallow up Jonah. And Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights. Ingon sa pulong sa Ginoo, gilabay siya. Paglabay sa iya, wa pa gani sa kaabot sa silong sa tubig, naiisda ito gahulat sa iya, abre ang nga daan. Dito gis nahulog. Now, I know that ang uban sa inyo nagaunahon, o sa katong isda, no? Wala mang gibutang sa Ginoo ang ngalan. Pero na, a great fish. Dako nga isda. Tuwas ito sa tiyan sa isda. O di ko sa pulong sa Ginoo, he was there the belly of the fish 3 days and 3 nights. Tulo ka gabi, tulo ka adlaw, tuwas sa dito. Kay balumon sa, wa siya namatay. Wa siya namatay. Pero makatibig nga lang nga ni, ang mga tao nga tuwa sa ibabaw sa barko, natingalas na kay paglaban na kay Jonah, pag abot ni Jonah sa tubig, ang tibok kadagat naglinaw. It was just amazing. Makita ni mo ang ilang hunahunahon ba, giunsa-unsa ka to Jonah. Unya nakita nila ang ilang gihimo, tama lang. Nagilaban na sa tubig si Jonah. And Jonah was there, sa tiyan sa isda, wa kay balong taga-barko nga tuwa ni dito, unya was na kay balo kung unsa kita mo dito sa kay Jonah sila sa tiyan sa isda. You know what? Jonah was there, and he was thinking, Lord God, what am I going to do? Lord God, you spared my life. What am I going to do? Nangutana si Jonah, nagsulti sa Ginoo, nagampo siya, naghatag sa iyang dedikasyon sa Ginoo, because he was thinking that he will never come out good or alive. Di na sa mambuhi, to sa tiyan sa isda. But you know what? What happened was this. And the Lord spake unto the fish, and it vomited out Jonah upon the dry land. Ang Diyos nagsulti sa isda. Unyang isda nagpangitag paagi. Naglangoy ang isda, unya sa pulong sa Ginoo. Dito siya gidala sa kalugar asa makita nato nga
pagluwa sa isda sa kay Jonah, dito siya nabutang sa baybayon. Mga igsoon sa Ginoo, kung kita parehas ni ana nga tao, nga giluwa ata sa isda, di ba? Pagkadako nga isda, di ba? But the point is this, pagluwa sa isda sa kay Jonah, asa giluwa? Dito siya nakatindog sa baybayon sa Nineveh. Nagpalayo siya, naglayas siya sa buto sa Ginoo nga di sa gumagatog Nineveh. But at last, he was there at Nineveh. Wala sige palaya sa Diyos. Ang Diyos na ikaubuton siyang kinabuhi. And so, God said to Jonah said to the Lord Jonah said to the Lord while he was still in the belly of the fish that he was willing to obey God. And so, the thing is this, speaking so little so that not many will know God. Kay balo mong sulod naghimo, si Jonah nagtuman. Hesitatingly nagtuman. Nagtuman siya, pero kanang tuman bitaw mga, basta, magtuman na. Basta. Lakaw-lakaw lang taan eh. You know what? Kung ihapon nimo ang mga pulong nga gisulti ni Jonah sa iyang awali, 8 lang kapulong ang iyang gigamit. 8 lang. Dili daghan. I'll show you. Yet 40 days, and Nineveh shall be overthrown. Yet 40 days, and Nineveh shall be overthrown. Mao na gisulti niya. Na, lantawan yung iyang sermon, yung niya, unsay context ni ana. 40 days, overthrown, Nineveh. Sa 40 days, unsay may tabo sa 40 days? Wa na gibutang. Nineveh, kisa magsilot sa Nineveh, wa na butang. Overthrown, wa na butang. Pero sa Biblia, ang Nineveh malakaw nimo tabok. Unya tuyok nimo siya o kanang inadlaw. Isa lang kaadlaw tuyok na nimo Nineveh. But si Jonah nagsulti siya nga ang kada tao sa Nineveh nakadungog niya nga mensahe. Mensahe nga nubo, mensahe nga dili clear, mensahe nga nubo ra kayo. Di na ito magamit para sa ato karon. Walay nang utana sa iya. I don't know why. Siguro ang baho sa isda, grabe. Ang perfume ng isda. Grabe. Pero, may Isus sa Ginoo kani, nubo kay nga sermon. You know, para sa ako, di ko kaya na siya. I may be preaching short sermons, but that is so short for 8 words. Unsa may mo sa 8 words, di ba? But you know what? I can tell you this. If God is the one who is preaching through you, your 8-word sermon can be better. Kung ang Diyos ay magpahimo sa imo nga magwali ka o niya mawali nimo 8 lang kapulong, ang Ginoo magbutang siyang gahom nga madunggan sa mga tao o niya magtuhos lang sa Diyos. Unsaon nimo sa kaoras nga wali, kung wali na sabta ng mga tao. Di ba? Unsaon nimo? Unsaon nimong tang sermon nimo kung ang mismo ka di ka nakasabot kung ang gisulti nimo. Pero may Isus sa Ginoo ani. Ang 8 kapulong nga sermon ni Jonah nasabtan sa mga Hudiyo. Nagtuo sila. Naghimo sa mga butang para sa Ginoo. And then, ingani tabo dayon. The results are, 1. So the people of Nineveh believed God and proclaimed a fast, and put on sackcloth from the greatest of them, even to the least of them. Ang ilang natabo sa ilang tibok na lugar, tibok na Nineveh, nakadungog. Ang tibok na Nineveh, nagbutang sackcloth, sako, sa ilang mga lawas. Gikas sa pinakataas sa ila, payong sa pinakanubo sa ila. For the word came to the king of Nineveh, and he arose from his throne, and he laid his robe from him, and covered him with sackcloth, and sat in ashes. And he caused it to be proclaimed and published through Nineveh by the decree of the king and his nobles, saying, let neither man nor beast, herd or flock, taste anything, lest let them not be feed, nor drink water. Mga igsoon sa Ginoo, nakita niyo ana, ang mga tao nag-fasting, ang mga tao nagsulubog sako, ang mga tao nakita ng kaayo sa Ginoo,
Pero yung na pati ilang mananap gipa-fasting. Pati lamang mananap gipa-fasting. And look, ano ni? Before we please. Di siya forward. So sila nga dito sa Nineveh, makita nato nga sila ang ilang nadunggan, ilang gituhan. And as they go on, ang ilang gihimo nga mga butang nagapakita sa ilang kaayo sa Ginoo. And so ingani mang iso sa Ginoo. Nana mo makita nga manugwali nga nagabot sa inyong mga lugar, nagsulti nga magwali ko sa pulong sa Dios. Unya pagsulti na pagwali sa pulong sa Ginoo, ano itabo nga pagwali niya ang mga tawo nga nagtudaghan. Kung ano day siya nga Ginoo, di baya ko tamagani dinhi kay mga tawo na mutumang gyud. Mao na si Jonah. Si Jonah ingon niya, Lord, actually I don't want to come here because of what I've been thinking about you. Ang iyang gihimo is that he was faulting God for doing His good will. Kanang ang Ginoo kabaluko nga maayo ka. Kabaluko nga ginapalangga minimo. Kabaluko nga ikaw dili lang para sa mga Hudiyo. Kabaluko nga para po sa mga Hintil. Mga igsoon sa Ginoo, kana nga butang makita nato ang kaayo sa Ginoo sa tumang kinabuhi. Ngang Ginoo day wala nagapalangga lang sa mga Hudiyo kundi pati punta. So, ngon sa pulong sa Ginoo, si Jonah nagsultig usapay kalahi nga pulong niya siya. But it displeased Jonah exceedingly, and he was very angry. And he prayed to the Lord and said, I pray thee, O Lord, was not this my saying when I was yet in my country? Therefore I fled before unto Tarshish, for I know that thou art of gracious God, and merciful, slow to anger, and great in kindness, and repentest thee of evil. Kaya Ginoo, kabalo ka na. Kabalo ka na, Ginoo. Nga naman, di ko gusto din mag-ani sa Nineveh. Kay kusla mag-ingon, magtuo na may, pasayloon ni mo. Dawaton ni mo sila nga bisang isla matarong ang mga tao. Dawaton ni mo sila. Mga igsoon sa Ginoo, you know what, kita nga mga Kristohanon, daghan tag usay rason nga ito magwali sa pulong sa Ginoo. But may it be that this not the cause why we are not doing it. And so, 2 more points. Watching and comparing the works of God from a distance. Si Jonah, ang nakita niya nga, ang Diyos maayo yun. But as he went there, so Jonah went out of the city and sat on the east side of the city and made him a booth and sat under it in the shadow till he might see what would become of the city. Mga iso sa Ginoo, naguna-una siya, unsa kay mo sa Ginoo, no? Ako nag-ampo kontra sa ila, ang Diyos muluwas sa ila, unsa may tabo sa ako? Si Jonah, di siya kasabot. Siguro si Jonah, how do we call him? Jonah was just so simple in mind that he does not want to obey God. But we must always remember this. Nga ang Ginoo, di na tumabutan siyang gustong himo sa tumang kinabuhi. And so si Jonah, nag-ato sa gawas syudad, unya, naglantaw syudad, kung sa himuon sa Ginoo. But look at this. The next one is the last one. The quiet questions of God. Now, in the Old Testament and New Testament, usa sa mga butang nga dumdumo nato is this. Ang daghan sa ila nga ginahimo, kung maghatag sila mga istorya sa mga tao, usually, ang istorya, wala na butangan og conclusion. Walay conclusion. Ang kakitabo nga, sa katapusan sa istorya, ang gahimuon sa nag-istorya is that he gives you a question for a reply. Ikaw maghimo sa imong conclusion. So, dini nga panahon, si Jonah, makita nato nga ang conclusion sa Ginoo sa iya, usa ka pangutana. Ingon sa pangutana, and should not I spare Nineveh, the great city, wherein are more than 600,000 persons that cannot discern between their right hand and their left hand,
and also much cattle. Now, bantayin niyo please. Nineveh, the great city. Unyang-unya din 60,000 persons who cannot discern their right hand and their left hand. Ano man na sila? Abnormal? 6 core. 6 core. 6 core means 120,000 katao. Nga wala kabalo asa ilang wala, asa lang to. Mga abnormal no? Dili. Kani nga mga tao, according to what we know, mga tao ni nga minor sa ilang edad. Mga bata nga gagmay. Nga di kabalo asa yung to, asa yung wala. Makakita bitaw ko anang gasuot og sinilas bitaw mga bata sa una. Magkuratagi ka nga, wala nga sinilas nasa to, ang tuwang sinilas nasa to. So, maingana na sila. Ingon niya, pagkadaghan nga tao din ha sa Nineveh, 120,000 persons are just small kids. And then, ingon niya, and also much cattle. Pagkadaghan nga mananap. Let me read to you from NASB. Should I not also have compassion on Nineveh, the great city in which there are about 120,000 people who do not know the difference between their right hand and their left hand, as well as many animals. Another translation. And should not I pity Nineveh, the great city in which there are more than 120,000 persons who do not know their right hand from their left, and also much cattle. Mga isuon sa Ginoo nagapakita sa ato na ang Ginoo maluluyon. Diba? Maluluyon. Now, you know, usa sa akong gampuan dito sa Bukidnon is this. Nahinaot pa. Makaabot kita nga mga Kristiyano din sa probinsya Bukidnon sa usa ka panahon that we can agree. Maybe not on everything, but on serving and giving God His glory. Nga makatigom ta, nga mag-isa. Nga makita nato ba, nga kita din sa Bukidnon, daghan man tag lahi-lahi nga pagtuod, lahi-lahi nga ginagaymoon. Pero natay usa ka Dios, usa ka simbahan, usa ka balang nga Espiritu, usa ka Kristo, usa nga atong pag-alagad sa Ginoo. Nga kita nga maghimo sa mga butang para sa paghimaya sa Dios. Dili para pagbungkag sa atong kagalingon. I don't know when. Kinsa man gamito sa Ginoo nga leader, I don't know when. I don't care. Pero gimagso sa Ginoo, mangita tagpaagi. You know why? Because ang naibawa nako ni sa Bukidnon, ang ato nga mga simbahan, we are over 400 churches. Tanan nga lungsod na simbahan. Tanan nga baryo libot sa lungsod na simbahan. Baryo layo simbahan na mga simbahan. Bisan usayang sa mga lungsod at tulong simbahan. Daghatag simbahan. Pero nga naman nga dita makaisa. Nga naman. Nga naman. Mga iso sa Ginoo nagapakita lamang sa ato og usa ka diferensya nga ang atong gahimo dili para sa Ginoo, para sa tungkol kalingon. But you know what? I pray that may God is going to give us the honor to bring Him glory by uniting together for His name. If that is not with you, that's still okay. Pero akong pag-ampo, gamiton sa Ginoo, hinaot pa, nga kita nga niya dinhi, mahimong instrument sa pag-alagad sa Ginoo. Hinaot pa nga giniyata ka ng buntag, niya mahimo nato ka na. So conclusion of our sermon this morning. Number 1, God can do everything even without us. Di man ka musugot, di man ka muuban, di man ka maghimo. No problem. Di man ka mag-adto, walay mo lakaw sa ato. But God can still do great things that we cannot do. Mahimo sa Diyos. Mahimo sa Diyos. God can use our frailties to accomplish the best part of life. Gamiton sa Ginoo ato mga kahinaon, ang ato mga kahinayon, ang ato nga mga atong dili magamit nato para nga maghimo nga ato mga kinabuhi, mahimo sa pinakamaayo sa atong mga kinabuhi. God can change lives that are beyond our expectations. Ang Ginoo makabalhin sa kinabuhi nato. Kinabuhi nga di na mapustan sa uban. Kinabuhi nga kita mismo gasulti. Kana nga kinabuhi di na pwede sa Ginoo. Kana siya dili pwede. Ang Ginoo makatandog, makabalhin sa kinabuhi nga di na to kaya.
makaya na sa Dios. Walay makasulti sa ato nga di kaya sa Ginoo, makaya na sa Ginoo pagpatandog niya na. And then last one here, God's grace can reach the lives beyond our expectation and reach. Ang Diyos nato gikan sa langit makapanawag sa yuta, makakuha sa ato gikan sa pinakalawom nga lugar sa atong mga sala. And you know what? Kapasalamat din yan ng mga butang. Because my question here this morning is this: can God reach you even when you think He cannot do it? Pwede ka pa maabot sa Ginoo sa imong sala. Pwede ka matandog sa Ginoo, magbalin sa imong kinabuhi. Ikaw mismo, di na mo sa Ginoo, di mo kaya magpanaaw di sa akong ginahimo. Ginoo, di mo kaya ning ako sala nga nahimo. Pero you know what? Makaya sa Diyos. And are you willing to come out and trust in Him? Are you willing? Mag-ambot na mag-isod sa Ginoo. Amahan na mo nga langit nun, salamat sa mong kaayo. O Diyos, imong ngalan, imong dungog, imong grasya Ginoo ang napakita sa uban. Ginoo, salamat. Nagkaroon nga buntag Ginoo, nakita namo nga walay bisag kinsa pa Ginoo nga makalupig, makapatunga, di makasunod o di magpaundang Ginoo sa iyong kaubuton kay sa imong atubangan o Dios mahimo nimo ang tanan nga butang. Ginoo, salamat karon nga buntag nakita namo nga mga Hudiyo naa sila. Di mas na magsunod sa imong kaubuton, pero ikaw Ginoo nagbutang sa lugar asa mga hintil. Kami nabutang Ginoo sa imong ekonomiya. Nabutang Ginoo sa imong mga plano. Ginoo, salamat gyud sa pagbutang nimo kanamo. Dili mi angayan, kaangay Ginoo siguro kanila o Dios, pero Ginoo ikaw naghatag kanamo. Ginoo, salamat gyud. Kami nagaampo nga ikaw magtabang Ginoo kanamo sa pagtabang sa paghimo sa mga butang nga maghimay sa imong ngalan. Ginoo, tabahay kami nga sa among adlaw-adlaw nga pagkinabuhi makita sa uban kung kinsa ikaw sa among kinabuhi ug unsa kami sa mga tubangan. Ginoo, tabahay kami sa pag-ila Ginoo karon nga buntag. Wala kami Ginoo usa ka lugar nga maadtuan nga mahulog kami sa la Ginoo nga di ka makaabot Ginoo kanamo. Ginoo, tabahay kami sa paglantaw Ginoo nga ikaw mahigugmaon namo nga Dios. Nga wala ka mahimo Ginoo nga di ka makapatawad Ginoo kanamo. Nga di ka makadawat Ginoo kanamo. Kundi Ginoo ikaw ang Dios namo Ginoo nga maluluyon. Nagahatag kanamo Ginoo sa imong gugma o nagahatag Ginoo kanamo Ginoo sa imong nga grasya. Ginoo, tabangi kami kang nga buntag, tabahay kami nga makita namo Ginoo imong kaayo Ginoo sa mga kinabuhi. Oh Lord, bless us Lord. Bless us. Use this sermon Lord to be a blessing to others and help us Lord realize that you are our good God, our gracious God who can help us and bless us. Mag-isun sa Ginoo samtang kita nag-ampo, duko sa itong mga ulo. I'm not going to be forcing you or have you do something different. Pero kung nga buntag soon, I would just like to say, would you pray to God and ask Him to bless you? Would you say to God, God, I am not willing, I am not worthy of the grace that you have given to us. But Lord, this morning, salamat sa mong kaayo, O Diyos. Panalangini ako, Diyos. Tabangi ako, Ginoo, mahimo nga panalangin para sa uban. Tabangi ako, Ginoo, nga mahimo ako, Ginoo, nga panalangin sa kadaghan. Maybe you are hiding in a place where you only know, ikaw na nakibalo, ang imong sala, nagtabon sa imo gikan sa Dios. Siguro sa tubangan sa uban, was laki balo. Pero igsoon, kung ikaw nahimo ni ana, what you can do is not to tell us, but what you can do is tell God. Ako nag-ampo nga tabangan ka sa Ginoo. Tatanggal sa Ginoo sa grasya niya na magtabang sa imo sa paghimo sa mga butang para sa imong himay. And then if you're here this morning for a short time, I would just say, if you're here and you want to be prayed, will you raise your hand and say, Pastor, please pray for me. Yes, thank you. Anybody else? Thank you. God bless you. Anybody else? Anybody else? Napayuban ang gusto. Thank you. God bless you. Anybody else? Napayuban?
Ang Diyos na ikabalaka sa ato. Ang Diyos na ipaghimo sa ato mga kinabuhi nga maayo. But you know what? God can do it when you surrender your life to Him. Napabay uban before we pray. I'm not going to be forcing you, so we are going to pray now. Amahan na mga langit noon, salamat. Yung panalangin, gatag nimo. Nabangi kami Ginoo, nga mahimo kami mga anak nimo, nga magsulod sa imong kaubuton. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Among balano may hungaon nga Diyos. Salamat Ginoo ning kabutagon sa imong panibahon. Salamat Ginoo sa imong pulong. Salamat sa mga propeta kaniadto. Nagisaysay kag mga buntag about Moses, Abraham, and also David, and the last one nahitabo dito sa usa ka lugar na ikaon si Jonah sa isda tungod sa mga disobedient. Lord, kani nga mga example Ginoo sa imong pulong naghatag namo karon nga panahon na tinuod even kami Ginoo ani nga panahon na may mga prejudices Ginoo sa mga katawhan labi na Ginoo sa nahitabo ni Jonah na may mga kinayan Ginoo nga kami magapili dili kami magasubay sa imong kabubuton kung dili subay sa among comfort zone Ginoo. Usa ni kabahin Ginoo nga sa mga kasimbahanan labi na nga ang church dili na kay excited magpadaog og kalag, dili na kay excited maghimo sa mga buluhaton nga angay himuon, mahimo kaning plato Ginoo. Stagnated ang simbahan. Dili mi gusto Ginoo nga mahitabo kini sa Bethel Baptist Church. Magapadayon kami Ginoo sa among mga tinguha. Mag-aalagad mi diha kanimo Ginoo nga nay kalipay. Usay Ginoo tungod sa mga panglawas labi na sa among pastor si Pastor Josler ngay mga balatian. Daghan mga igsoon na mo din sa church nga nagaluya. Pero Lord, naaman ikaw kanunay, nagauban ka namo, nagapahinumdum. Nga kami Ginoo, we should know our limitations also. Sa among panglawas, labi na sa pag-alaga diya kanimo. Mga bahin kini Ginoo nga usahay makahatag kaluya. But tinuod Lord ang imong grasya, immeasurable Lord, kami magapadayon paghimo sa mga buluhaton mintas buhi pa kami. Padayon kami Ginoo pagpanalangin ka namong tanan mga igsoon din sa iglesia nga ang mga plano sa church Lord makabuot namo aron ikaw Ginoo mahatagan namong himaya. Salamat ni tanan Ginoo ug alang sa imong among pagpasalamat pagdaig diha kanimo ang among ikanapulo ug ikasa
among ipadayag ihalad diha kanimo para kami makahatag og himaya diha kanimo, O Lord. Salamat ing tanan, in Jesus name I pray, amen.